Hello mga ka-ugs! Dahil nga trending ang tiramisu, hindi tayo magpapahuli kaya ako ay gumawa na rin. Dahil siguradong nag-aabang na ang kapitbahay. Kaya narito ang mga tips at suggestion para sa variation ng tiramisu. Kaya naman tara! Una, gagawa na muna tayo ng coffee mixture. Kailangan natin dito ng hot water at 2 tablespoon ng coffee. Pwede ka gumamit ng brewed coffee or kaya naman espresso. Maglalagay ako dito ng coffee emulco at vanilla emulco para masarap ang ating coffee mixture. Mekos-mekos, i-mix lang natin ng kanang kamay para ma-dissolve ang ating coffee at iset aside para lumamig. Gagawa naman tayo ng custard. 12 egg yolks yan kasi 3 recipe yan. Pagsamahin lang natin yung sugar at egg yolks at lulutuin natin to sa bain-marie system or kumukulong tubig sa ibabaw lang guys. Mga 8 to 10 minutes maglalapot or magtitikin na yung ating egg yolks. Kaya ayan, set aside natin para lumamig and then combine naman natin ng tubig at gelatin powder para mag-bloom. Haluin mo lang yan and then set aside mga 5 to 10 minutes. Okay na yan. Susunod naman natin yung ating cheese mixture. Pwede kang gumamit ng mascarpone or mascarpone. Bahala ka na kung anong gusto mo itawag sa mascarpone. Dahil walang mabilhan cream cheese yung ginamit natin. Ayan, kailangan room temperature yung ating cream cheese o kaya naman yung cheese na or mascarpone na gagamitin nyo. I-smooth lang natin sa isang mixer and then set aside. And then ito yung ating all-purpose cream na chilled overnight. Take note, kailangan chilled yung inyong all-purpose cream bago nyo i-beat or i-whisk dahil para mas mabilis siyang mag-fluffy. Kapag nag-double na yung inyong all-purpose cream, ganito dapat yung kalalabasan. Ayan, ang ganda diba? Combine na natin yung ating gelatin mixture at egg yolks mixture. So, gumamit lang ako ng hand whisk. Hinalo ko lang yan gamit ang kanang kamay. After ma-combine, i-combine naman natin yung ating cheese mixture at sa ating egg yolks. So, pwede kang gumamit ng stand mixer or hand wire whisk na lang yung gamitin nyo sa pagmi-mix. And then, i-combine na natin yung ating all-purpose cream. Ganyan lang kadali. Siyempre, ito na yung ating pan. Kailangan mo ng pan na ganito dahil siya ay sakto yung ating recipe para sa isang pan or sa isang recipe, isang pan ng kakasya. Naglagay lang ako rito ng ram sa ating coffee mixture at muntik ko na makalimutan. Mas masarap kasi yung merong ram. Kung mahilig kong lasinggera ka, lagyan mo lang, damihan mo na. And then, ayan, ipinipe ko lang yung ating cheese mixture or ating tiramisu mixture. 1 to 2 second lang yung pag-dip sa ating coffee mixture para hindi madurog yung browas mo. And then, nilagay ko lang ulit yung mixture and then pinatungan ko ulit ng lady finger. At ayan, nilagay ko na rin yung natitira nating mixture. Ganyan lang kadali yung paggawa ng tiramisu. Pantayin mo lang syempre para maganda. Shield natin ito ng overnight or 6 hours. Kung napanood mo yung video natin ng paggawa ng strawberry at blueberry filling or topping, ayan na yun. Ito na yung pwede kang gumamit ng nasa lata kung meron kang nasa lata, mas mabilis. Kung may oras ka naman, gumawa ka lang, mas makakamura ka. So, ayan, nilagyan ko ng matcha ng kulata, chocolate yan, matcha flavor, glaze yan. And then, ito naman yung biscuit. Yung kalahating strawberry at kalahating kilong blueberry, hindi mo siya mauubos. Biscuit, yung biscuit natin, kailangan i-microwave mo para naman maging spreadable siya. Mahihirapan ka sa biscuit kapag hindi mo siya microwave. So, ito naman yung cocoa powder. Cocoa powder, bahala ka na rin kung anong gusto mong pronunciation, basta tama spelling. Ito yung classic tiramisu. Ang isang pan, 6 na tiramisu serving yung magagawa. Kung ipambabenta mo, pwede ka mag-costing para hindi ka malugi. So, ayan, generously apply the cocoa powder sa ibabaw ng ating classic tiramisu. So, maglagay ka lang ng gold flakes. Make sure na sabihan mo na wag mo kainin yung gold flakes pag fake yung gagamitin mo. Para sa biscuit topping, durugin mo lang yung cracker and then kalahatiin mo yung cracker para may pang topping. Tapos itong matcha crumbs, nabili ko yan nung meet and greet ng High Caps, kaya sabi ko gagawa ko ng tiramisu kaya binili ko talaga siya. Ganyan lang kadali at marami ka ng variation ng tiramisu at pwede ka ng magnegosyo. Sa isang pan, 6 na slices ang magagawa kaya dapat bumili ka na ng pan. Ilalagay natin sa comment section kung saan ko nabili yung pan natin. Mabilis dumating. Kung may natutunan ka sa video ito, paki-like and share at i-save mo na rin at mag-follow ka na rin para sa mas marami pang recipe na talaga naman na mapapa-ugs ka sa sarap. Tira mo ko, tiramisu.